Isang matandang lalaki ang natagpuang patay sa loob ng isang abandonadong lugar. Siya ay nagtamo ng mahigit 20 saksak sa katawan. Ang hinihinala ng otoridad ay 3 araw na itong walang buhay sa nasabing lugar. Hindi makapaniwala si Sandara habang nanonood ng telebisyon kung saan ibinabalita si Atty. Manguera. Kung sino man ang may gawa nito sa matanda ay mukhang may malaki tong galit. Marami tong saksak at hinaalang pinahirapan pa. Come on, hindi pwedeng mawala ang tunay na tagapagmana ng Kuwangko Packaging Innovation Company. Malungkot siyang ngumiti. Hindi na sa akin ipinamana ni Dad ang kumpanya kung hindi kay Allison na dahil hindi pa niya alam na buhay ka. Sa tingin mo ba itatago nilang Daddy kung hindi sila natatakot na malaman nito na buhay ka? They did that because they were afraid they will lose everything. Alam nila na masisira ang plano nila. Kaya ginawa nila yon. Mga walang hiya sila. Napakasama talaga nila. Aksus, tumingala siya. Paano kung ipapakulong si Allison kung wala akong ebidensya na sinubukan niya akong patayin? Paano kung ibaligtad niya ang totoo at hindi ako paniwalaan ng korte? Natatakot ako. Baka imbis na makulong siya ay ako pang lumabas na masama. Masuyong hinaplos ni Aksus ang pisngi ng dalaga. Kumpara noon ay hindi na ganon katindi ang takot na nakikita niya sa mga mata nito. Mas matapang na ekspresyon nito ngayon at natutuwa siyang makitang maliit na pagbabagong yon. Don't worry, malinis pa ng pagkagawa niya sa pagpatay sa'yo. Marami man silang iniwang bakas para patunayang oportunista silang tao. Just wait and see. Hindi na sila makakatiis. Gagawa't gagawa sila ng hakbang para makuha ang gusto nila. At yun ang hihintayin natin. We will lure them like rats and lead them to traps suitable for them. Nabigla si Axus nang biglang yumakap si Sandara sa bewang niya. Salamat Axus. Salamat kasi nariyan ka. Tinutulungan ako. Salamat sa inyo ng pamilya mo. Ang lambing ng boses ni Sandara. Nagdulot yun ng kakaibang kiliti sa puso ng binata. Ehem, pukaw na tikim niya. Hindi itong panahon para kiligin. May dapat pa silang gawin. Mamaya mo na ako yakapin pagkatapos ng meeting. Tuso ako't mapagsamantala. Hindi ubra sa akin ng simpleng yakap lang bilang kabayaran. Ay wow ha, ang arte mo. Ikaw na nga tong niyayakap ko. Kung ayaw mo, diwag. Gusto ko rin sabihin sa'yo na hindi akong tipo ng tao na sobra kong magbayad. Hindi ako galante no. Malakas siyang natawa na makita na sobrang pula ng pisngi ni Sandara. Sa pagkakataong ito, ay siya naman ang yumakap sa dalaga. Hindi mo kailangang magpasalamat, Sandara. Manatili ka lang sa tabi ko, sapat na sa akin yun. Pumikit si Sandara at hinayaan ang sarili na namnamin ng yakap ni Axus. Sige na nga, dahil mahal kita, babayaran kita ng lambing na may tubo pa. Napanguso siya ng umalakak to. Ano kaya kung magpa-late tayo? 20 or 30 minutes is not bad, right? Aba, hoy Axus, hindi ko alam na mahilig ka pala. Aniya na labis ito ikinatawanan ng malakas. Sobrang tuwa ni Alma at Allison habang nakatingin sa mga dokumento na pinirmahan ni Axus de la Cuesta. Katatapos lang ng meeting at kaalis lang ng dalawa, hindi nila inakala na ganito lang pala magiging kadali ang lahat. Maging ang pwesto bilang CEO ng Kuwangko Packaging Innovation Company ay nakuha na ng kanyang anak. Wala nang hadlang sa mga plano nila. Nakangising nag-toast ang dalawa na makauwi sa mansyon. Cheer anak, bukas na bukas din ay ililipat na natin sa pangalan natin ang lahat ng pera ni Sandro. Wala tayong ititira, maging ang pondo ng kumpanya ay dadalhin nating lahat. Sa wakas, nagbunga din ang pag-alaga ko sa kanilang mag-ama sa matagal na panahon. Hindi ko na kailangang makipagplastikan pa sa kanila. Tumawa si Alma na may halong pagkasuklam. Kasalanan to ni Sandro. Kung naging mabuti lamang siya sa akin noon pa, ay hindi niya daranasin ang lahat ng mga to. Mami, huwag ka ng plastic. Bumait man o hindi ang matandang yon, hindi pa nun mababagong matagal na natin tong pinlano. Ang malas lang ni Daddy dahil hindi man lang niya malalaman na buhay pa si Sandara bago siya mamamatay. Kinuha ni Alma ang phone at tinawagan ng killer na utusan na patayin ng mag-ama. Hello, gusto kong patayin mo bukas na bukas din si Sandara. Siya nga pala, anong balita kay attorney? Patay na ba siya? Yes, madam, sagot ng lalaki. Tumawa si Alma. Mabuti naman at dahil dyan makakatanggap ka ng bonus sa akin. Siya nga pala, inutusan mo na bang kasama mo? Napatayin na si Sandro ngayong gabi? Iniwan namin siya doon na walang kasama kaya hindi mahirap na patayin ng matandang yon.
Kayo nang bahala kung paano nyo siya papatayin. Basta ang tanging gusto ko lang ay malinis yung gagawin ng trabaho nyo. Maliwanag ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw, madam. Good, mabuti ng malinaw. Si Jordan, nadukot niyo na ba? Oo, madam, nakakulong na. Takot na takot pa nga. Pagkatapos mag-usap ay bumaling si Alma sa anak. Sigurado ka ba sa plano mo, Allison? Hindi ba parang kapaliwan naman ang gagawin mo? Binuga na muna ng babaeng usok ng sigarilyo bago nagkomento sa sinabi ng ina. Mommy, kabaliwan din naman tong ginagawa natin ngayon. Magpasalamat na lang siya dahil mahal ko siya, kaya hindi ko siya papatayin. Yun nga lang ay kailangan niyang magtiis sa akin habang buhay dahil hindi siya makakawala sa pagsasama namin. Buong magdamag ay nag-celebrate ang dalawa sa magandang nangyari ngayong araw. Tagumpay ang plano nila, wala nang makakapigil sa kanila, maski sino pa. Ngunit hindi nagtagal ay nakatanggap ng tawag si Alma mula sa inupahang killer. Madam, may masamang balita. Si Mr. Kuwangko hindi nadatnan ng kasama ko sa bahay na pinag-iwanan sa kanya. Anong hindi nadatnan? Imposible ang sinasabi niya. Na-stroke si Sandro kaya hindi na siya nakakatayo pa. Paano mangyayaring sinasabi mo? Bukod pa doon, walang kapitbahay na tutulong sa kanya para makaalis sa lugar na yan. Hanapin niyo't baka nariyan lang siya at gumagapang. Madam, ang sabi ng kasama ko'y baka nalapan ng mabangis na hayop. Gubat pala ang lugar na pinag-iwanan niyo sa kanya. Malakas na tumawa si Alma. Kapag minamalas ka nga naman akalain mo yun, inunahan pa siyang patayin ng mga mabangis na hayop kaysang mamatay sa utos ko. Bueno, mabuti na yan. At least nabawasan ang kasalanan ko kahit papano. O siya, gawin mo ng utos ko. Patayin mo na si Sandara. Opo, madam. Tamang sinabi mo, boss. Narito na sila. Mukhang plano nga nilang paslangin ngayong gabi si Ma'am Sandara. Imporman ang isa sa mga tauhan ni Axos na nagtatago sa dilim. Nakatingin sila sa 5 lalaki na tagumpay na nakapasok sa loob. Sinadya nila itong papasukin katulad ng sinabi ng kanilang amo. Samantala, itingiti ang 5 lalaki, kabilang ang leader na siyang inutusan ni Alma. Tiba-tiba tayo kapag napatay natin ang babaeng yun sa laki ng ibabayad sa atin ni Alma. Andali pa natin nakapasok sa villa na to. Tsak na mapapatay natin ang babaeng yun nang walang kahirap-hirap. Shh! Huwag ka masyadong maingay. Baka may makarinig sa atin, suway ng isa. Tumawa naman ang kasama nitong isa. Huwag kang masyadong duwag dyan. Mukhang walang tao sa villa na to maliban sa babaeng pakay natin. Kasi kung meron man, bakit madali tayong nakapasok? Tumango-tango ang leader. Tama ka. Tara na. Gawin na natin kaagad ang trabaho natin para makuha na natin ang kabuang bayad ni Madam Alma. Pero leader, hindi ka ba nagtataka? Ang laki nitong villa, mukhang napakayaman ng may-ari. Ibig bang sabihin na napakayaman ng ating papatayin? Napaisip ang leader. Ang tanging sinabi lamang sa kanya ni Alma ay anak mayaman lang ang dalaga. Huwag ka nang maraming tanong, hindi na mahalaga kung mayaman siya o hindi. Ang kailangan lang natin ay patayin siya. Sige na, kumalat na kayo para matapos agad ang trabaho natin. Utos niya sa kasama. Sumunod agad ang 4. Ngisi-ngisi ang leader habang nililibot ng tingin ng buong villa. Ang swerte nga naman. Pagkatapos namin paslangin ng babaeng yun, maaari pa namin pagnakawan tong villa. Mukhang sa mga kagamitan pa lang ay yayaman na kami. Pumihit sa kabilang dako ang lalaki, natigilan to. Nakita niya sa padarang isang malaking family portrait na kilalang kilala ng lahat. De la Cuesta, nagkulay papel ang mukha ng lalaki, napaatras siya. Nalamig ang kanyang katawan, nanginig to sa labis na takot. Ang pinapapatay sa akin ni Madam ay may kinalaman siya mga De la Cuesta. Kung ganun, niloko siya ng matandang si Alma na sabihin ito sa kanya na walang dapat ikatakot dahil hindi mahalagang tao ang babaeng papaslangin nila. Nasa lungga ko ng isang De la Cuesta. Isipin pa lamang yun ng lalaki tila siya masusuka sa nerbiyos. Kasabay ng kanyang pagpiit paharap ay bumagsak sa kanyang harapan ang katawan ng kanyang 3 kasamahan, sugatan at duguan. Uwag! Nakikiusap ako! Napagutusan lamang ako! Ngumisi ang tauhan ni Axus. Huwag ka sa aming makiusap kung hindi sa boss namin. Tumawa to. Kaso lang mukhang hindi ka ni boss patatawarin dahil ang nobya niyang pinagtangkaan yung paslangin. Ngayon pa lang ay pagdarasal ko ng kaluluwa mo. Mukhang hindi magiging madali ang pagkamatay niyo. Mula sa baba ng hagdan ay bumaba si Axus, humihit ng sigarilyo habang hawak sa kabilang kamay ang buhok ng isa sa lalaking kasama ng killer. Hindi malaman kung wala lang itong malay o wala nitong buhay dahil duguan ng katawan ng lalaki.
Lahat ng kagamitan ng leader ng killer ay kaagad niyang binitawan. Binato sa kalayuan upang ipahiwatig ang hindi niya paglaban. Boss, wag niyo ko patayin. Maniwala ka na pag-utusan lamang ako. Kung alam ko lang na nobya mong target ko, hindi ko gagawin ang utos sa akin. Nakikiusap ako, Mr. De La Cuesta. Hayaan niyo ako mabuhay. Pagmamakaawa ng lalaki sa kanyang buhay, handa siyang lumuhod sa harapan ng lalaki kung kinakailangan. Bilang nagtatrabaho sa underground, nakilala niyang kaharap. Hindi lamang ito isang De La Cuesta. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking kaharap ang napapabalitang papalit sa kanyang ama bilang isang mafia boss. Ito si Axus De La Cuesta. Lumuhod siya, lumuluha sa takot. Ngayon lamang siya nagmakaawa sa harapan ng kung sino upang mabuhay. Hayop ka, Alma. Sa oras na maalis ako sa buhay na ito, ay ikaw ang unang papatayin ko. Isip-isip ng lalaki. Galit na galito sa ginang na nag-utos sa kanya na paslangin ng babae. May hinala siya na sinadya nito na hindi banggitin na nobya ito ng makapangyarihang negosyante sa bansa. Ang hindi alam ni Alma hindi lamang pagiging simpleng negosyong uri ng kinabubuhay ng mga De La Cuesta. Sila ay isa sa 4 na mga mafia bosses sa bansa. Boss, nakikiusap ako. Huwag niyo akong patayin. Napag-utusan lamang ako ni Alma. Halos panawan ng ulirat ang lalaking sakalin siya ni Axus. Halos tumirik ang kanyang mga mata habang naghahabol siya ng hininga. Habang ang 3 niya pang kasamahan ay binugbog ng mga tauhan ni Axus na walang kalaban-laban. Hindi ko na kailangan marinig ang sasabihin mo dahil alam ko na lahat ng sasabihin mo. Now taste my wrath. Even before your death, I will ensure you tremble in fear. Even in hell, you will regret ever thinking about hurting my woman. You will pay dearly for setting foot in my territory. Halos mabali ang leeg na lalaki sa diin ng pagkakasakal ni Axus. He is furious. He could kill anyone at this moment. Hindi kinabakasan ng awang mukha ng binata. Tuluyang nawala ng lalaki. Maging iba pang kasama nito. Padarag na binitawan ni Axus sa leeg ang lalaki. They are still alive. Kapag nagising ang mga yan, i-torture silang muli. Gusto kong pahirapan niyo sila hanggang pagsisihan nila kung bakit binuhay pa sila. Yes, boss. Tugon ng mga to. Boss, ano sunod na plano? Papatay na ba natin ang mag-inang nagpapahirap kay Ma'am Sandara? Umiling si Axus. Not for now. Killing them will make her afraid of me. Sa ngayon gagawin kong gusto ni Sandara at yun ang pagbayarin sila sa batas. Hindi makakabuti sa relasyon namin kung bibiglayin ko siya sa mga bagay na wala pa siyang alam. Biglang gumuhit ang ngisi sa labi ng binata. Bukas na magsisimulang laro nagugulat sa kanilang mag-ina. Tumawa ang tauhan ni Axus. Ni siyang nakakaalam kung alin ang tinutukoy ng amo. Boss, baka bukas mawala na ng problema si Ma'am Sandara. Baka kasi mamatay bukas sa galit ang mag-inang yun kapag nalaman nilang sorpresang naghihintay sa kanila. Bingi ka ba? I said, I want all of this. Ano bang hindi mo naintindihan? Galit na singhal ni Allison sa sales lady ng mga luxury bags at jewelry na gusto niya. Narito silang mag-ina ngayon sa isang luxury store kung saan ang mga items ay hindi bumababa sa 10 million pesos. Yumuko ang babae. Pasensya na ma'am. Pero umabot na sa limit ang credit card niyo. I don't care. Process it, okay? Huwag kayong mag-alala dahil mamaya kayang bayaran na lahat ng yan. Saka paanong marireach kong limit ng credit card ko? Ngayon na lang ulit ako nag-shopping. Nagkatingin na ng mga sales lady. Maya may dumating ang manager ng store. Ano kaguluhan to? Bumulong isang sales lady sa manager. Maya may natigilan to't napatango. Sila pala yun. Mahinang wika nito. Bumaling ang manager sa mag-ina. I apologize that our staff did not clarify this matter. Ang ibig ko kasi niyang sabihin, ang card na ito ay na-reach ng limit. Baka may iba pa kayong card na pwedeng gamitin bukod sa mga card na to. Nagkatinginan sina Allison at Alma. Ang credit card na ginagamit nila noon pa man ay card ng mag-amang kuwangko. Hindi na niya kailangan ng credit card ng mag-ama dahil mayaman na sila ngayon. Kaya na nilang bilhin ng lahat. Nakangising inabot ni Allison ang mismong credit card niya sa manager. Try these credit cards. Siguro na masapat ng 3 ito. Huwag kayong mag-alala dahil mamaya babayaran kong lahat ng cash. Ayaw ko lang kasi maubusan ng mga limited edition na yan. Kaya gumamit ako ngayon ng credit cards. Sigurado ba kayo ma'am? 10 milyon ang aabutin kapag in-avail niyo lahat ng jewelry at bags na gusto niyo. Umirap si Alma at sumabat. Bingi ka ba? Kailangan bang ulitin ng anak kong lahat ng sinabi niya? Wala kaming pakialam kahit umabot pa yan ng 100 of millions. Dahil afford namin ang lahat ng yan.
Kung ayaw niyo sa ibang store na lang kami bibili. I apologize, madam. Gusto lang naming makasiguro. Bumaling ang manager sa isang staff. I-process niya ng lahat ng bibili ni madam. Nakangiting bumaling ang manager sa dalawang babae. Madam, may gusto pa ba kayong items? May set of jewelries kami na mula pa sa Europe. Limited edition to na nagkakahalaga ng ₱500 million. Tatatlong item lang ang meron nito sa buong bansa. Gusto niyo bang makita? Gumuhit ang excited sa mukha ng mag-ina. Noon pa manilikas sa dalawang pagiging mahilig sa alahas. Well, let us see. Kung magustuhan namin ay mag-avail kami ng dalawang set. Pumitik ang manager gamit ang daliri. Maya-may dumating ang dalawang set ng alahas. Na makita ng mag-ina kung gaano to kaganda, ay kuminang agad ang kanilang mga mata sa paghanga. I love it, mommy. Ani Allison sa ina. Bumaling siya sa manager. Give us 2 set of this jewelry now. Utos niya. Walang paglagyan na tuwa ng mag-ina nang lumabas sila ng store dahil hindi nila kayang dali ng kanilang pinamili, ay nagpatulong pa sila sa mga staff na naroon upang ihatid sila sa kanilang sasakyan. Sa bangko tayo, Ted. Utos ni Alma sa driver. Ang tagal ko nang pinangarap na mag-shopping ng mga ganito kamamahal na alahas at bags. Pero dahil ayaw ko isipin ni Sandro na nagwawaldas ako ay nagpipigil ako. Ngayon na nakuha na natin ang lahat ng kayamanan nila, ay wala nang makakapigil sa atin na bilhin at makuha ang lahat ng gusto natin. Sa wakas, nagbunga din ang paghihirap nating dalawa. Aniya sabay tawa. Tama ka, mommy. Makukuha na natin ang gusto natin. Hindi ang lahat lang yun. Wala na rin mga asungot sa buhay natin. Sigurado ako na nag-aagaw buhay na si Sandara ngayon. O baka nga wala na siyang buhay. Humalakak pa ng tawa si Allison. Pagkarating sa bangko kagad nilang inopen ang company account. Ganun na lamang panlalaki ng mata ng dalawa na sabihin sa kanila ng teller na zero balance to. Imposible sinasabi mo. Paanong walang laman to gayong account to ng aming kumpanya? Hetong ID ko. Ako ang CEO ngayon ng Kuwangko Packaging Innovation Company. Hawak kong assets namin. Kaya tignan mo mabuti ang company account namin. Ma'am, pasensya na pero wala talaga tong laman. That's impossible. Kilala mo ko. CEO ako ng Kuwangko Packaging Innovation Company. May rights ako sa assets ng kumpanya kaya imposibleng sinasabi mo. I-check nyo ng maigi. Sigurado ko na nagkakamali lang kayo. Ma'am Kuwangko, ilang beses naming chinek pero zero balance pa rin ang account na to. Nagawang ngumiti pa rin ang teller kay Allison sa kabila ng pagkainis. At sinasabi rin sa account na to na hindi si Mr. Sandro o Allison Kuwangko ang holder nito, kung hindi ibang tao. Ha? Ibang tao? Namumutla na bumaling si Allison sa ina. Galit naman na lumapit si Alma sa teller. Sinasabi mo ba na hindi ang account na to naglalaman ng assets ng Kuwangko? Imposible. Nakakatiyak kami na naglalaman to ng lahat. Kaya paanong wala tong laman? Baka nagkakamali lamang kayo. Ano ba? Binitawan niyo kami ng mami ko? Nagsasabi kami ng totoo. Ako ang CEO ng Kuwangko Packaging Innovation Company. We're not a scammers. Let me go! Nagwawala sa galit ang mag-ina. Wala silang nagawa kundi hayaang palayasin sila ng naturang bangko. Tinawagin nilang secretary ni Sandro. Ganun na lang palalaki ng mata nila Alma at Allison na marinig nilang paliwanag nito. Oo, si Ma'am Allison ang CEO ng Kuwangko Packaging Innovation Company. Pero hindi na ngayon. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Alma. Nabenta ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Alma. Sumingasing ang ilong niya sa galit. Anong binili? Ang anak ko, ang CEO ng kumpanya. Paanong nabili ito nang hindi namin nalalaman? Nagpaliwanag ang sekretary ni Sandro. Siya nga ang CEO, subalit hindi siyang tunay na anak. Ngumisi ng kakaibang sekretary ng matanda. Hindi niyo ba binasa ang iba pang kondisyon ni Sir Sandro? Ang nakalagay doon ay mapapawalang bisang pagiging CEO ni Allison kung sakaling buhay ang anak niya at maaari siyang magdesisyon sa kumpanya. Benenta na ito ni Ma'am Sandara sa iba't mukhang hindi niyo nabasa mga papeles na pinirmahan ninyo. Dahil sa kasabik kang mapapunta sa inyong lahat. Tumawang sekretary. Wala kayong matatanggap maski piso. Wala dahil na kay Ma'am Sandara ng lahat. Hindi. Nagsisinungaling ka. Hindi totoong mga sinabi mo. Nagwala si Allison. Nanginginig ang kanyang labi. Hindi niya ito matatanggap. Mommy! Tawag niya sa kanyang ina na mawalan to ng malay. Anong mangyayari ngayon ni Singkoy walang makukuha si Alma at Allison? Anong kapalaran na naghihintay sa mag-ina ngayong lantad ng kasamaan nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.